Ipinakita ng bagong file ni Epstein na inilathala ng mga demokrata na naglaan ng oras si Trump kasama ang mga biktima ng sexual na krimen ni Jeffrey Epstein. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Naglabas pa ang komite sa pagsubaybay ng kapulungan ng mga larawan kung saan makikita ang maraming makapangyarihang tao mula sa paligid ng yumaong human trafficker na si Epstein. Kasama rito ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, dating Pangulo Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson at iba pa. Lumabas din ang mga larawan at video mula sa isla ni Epstein. At makikita sa mga ito ang ilang mga silid tulugan, mga banyo, at base sa itsura, isang upuang pangdentista sa isa sa mga kwarto. At saka may mga kakaibang maskara rin. Pero ang pinaka nakakagulat sa mga nailantad na file ay ang litrato ni Donaldo Trump kasama ang mga batang babae na kalaunan ay naging biktima ng sexual na pang-aabuso sa isla. Pati na rin ang kakaibang mga kondom na may larawan mismo ni Donaldo Trump. Akala mo, di na makakatakas si Trump sa ganitong file. Pero tahimik pa rin siya na parang may ibig sabihin. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at siguraduhing mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Tinutulungan nito ang YouTube algorithm na i-promote ang video. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balita habang dumarating. May bagong file tungkol kay Epstein na patunay sa pagkakasangkot ni Trump sa krimeng ito. Oh, kahit paano, nakisama siya dito. Naglabas ang mga miyembro ng komite sa pangangasiwa ng kapulungan mula sa Demokratikong Partido ng mga larawan mula sa ari-arian ni Jeffrey Epstein, kung saan makikita ang maraming makapangyarihang tao mula sa paligid ng yumaong human trafficker. Kasama na siyempre si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, dating Pangulong Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson at iba pa. Marami sa mga lalaking ito ay dati nang naiuugnay kay Epstein. Ngunit maaaring magbigay ng bagong liwanag ang mga larawan sa lawak ng ugnayan nila. Pinatutunayan ng mga larawan mula sa file ni Epstein ang koneksyon niya sa maraming makapangyarihan at kilalang tao, na ngayon ay masusing sinusuri ang ugnayan sa kanya. Kasama rin si Donald Trump sa kanila. At narito, sa isa sa mga larawang inilathala noong Biyernes, makikita sa wari ang isang mangkok na may kakaibang mga kondom na may nakaguhit na karikaturang muka ni Donald Trump. May nakasabit na karatula sa mangkok na may nakasulat, Trump na kondom 450 bawat isa. At sa bawat kondom ay may larawan ng mukha ni Donald Trump na may nakasulat na "Ako ay malaki". Sa isa pang larawan, kasama ni Donald Trump ang 6 na babaeng may bulaklak na kwintas at inedit ng komite ng mababang kapulungan ang mga mukha nila para hindi makilala. Pero kalaunan, ayon sa mga kongresista, nalaman na ang mga ito ay mismong mga biktima ng krimen ni Jeffrey Epstein at heto si Trump na yakap-yakap sila. At itong larawang ito ang talagang mahalaga. Kasama sa iba pang larawan sina Steve Bannon at Epstein na nag-selfie si Bill Clinton, kasama si Epstein, si Maxwell at isang kasintahan. At ang bilyonaryong tech na si Bill Gates kasama ang dating Prinsipe Andrew. Mahalagang banggitin na sa mga inilathalang larawan, walang sexual na panghahalay at ayon sa paniniwala, wala ring menor de edad na babae rito. Sabi ng Kongreso, nakakuha ng larawan mula sa archive ni Epstein ang kumiting pinamumunuan ng mga Republikano. Bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon, hanggang ngayon ay nailathala na ng komite ang 10,000 dokumento, email at mensahe na patuloy na nagbibigay ng bagong direksyon sa investigasyon. At ngayon, sinabi ni Robert Garcia, miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan at pangunahing demokratiko sa komite ng oversight ng kapulungan, na at inuulit ko, ang pinakahuling batch ng mga material mula sa archive ni Epstein ay naglalaman ng mahigit 75,000 na mga larawan, kabilang ang mga imahe ng mayayaman at makapangyarihang mga lalaki na nakasama ni Jeffrey Epstein, pati na rin ang libu-libong larawan ng mga babae at mga ari-arian ni Epstein. Oras na para itigil ang pagtatago ng White House at makamit ang hustisya para sa mga biktima ni Jeffrey Epstein at ng kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Ang mga larawang ito ay lalong nagpapataas ng tanong tungkol kay Epstein at sa kanyang koneksyon sa makapangyarihang tao sa mundo.
Hindi kami titigil hanggang malaman ng sambayanang Amerikano ang totoo. Dapat agad na ilabas ng kagawaran ng katarungan ang lahat ng mga file. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ng mga Republikano ang ibang direksyon. At ngayon, inakusahan ng kinatawan ng komite ang mga demokratiko na, ayon sa kanya, pumipili lamang ng mga larawan at sinasadya itong i-edit para magpakita ng maling imahe tungkol kay Pangulong Trump. Parang sinasabi niya, pakinggan ninyo, nakakuha ang komite ng mababang kapulungan ng 75,000 mahigit larawan, ngunit 19 lang ang inilabas ng mga demokratiko. At yung mga may kaugnayan kay Trump at iba pa. Pero sa sitwasyong ito, ako mismo ay may tanong sa mga Republikano. Pakinggan ninyo, bakit hindi ninyo ilabas ang natitirang mga larawan? Mayroon kayong 75,000 pumili kayo ng ibang mga larawan, nasaan? Kung sisiraan ninyo ang mga demokratiko, ipakita na lang sa mundo ang mga larawan. Bakit hindi ninyo patunayan na walang kompromiso laban kay Donald Trump sa mga file na iyon? At nasaan na nga ba ang publikasyon ng lahat ng file ni Epstein? Hindi ba't napagbotohan na iyan sa Kongreso 1 buwan na ang nakalipas? Paalala ko lang, mismong si Donald Trump ay lumagda pa sa batas na yan, kaya nasaan na ang publikasyon ng mga file ni Jeffrey Epstein? Nasaan na ang lahat ng iyan na napaka-ingrande ninyong ibinoto? Sabi pa ni Trump, ilalantad natin ang buong katotohanan, pero ewan kung bakit hindi naman ito nangyayari. Gayunpaman, kilala ang koneksyon ni Trump kay Epstein. Magkasama sila sa parehong sosyal na grupo sa Manhattan at Palm Beach. Inuulit ko, hindi inakusahan si Trump ng anumang krimen. At siya mismo, pati na rin ang kanyang team, ay dati nang tinawag si Epstein na isang masamang tao na pinalayas ni Trump mula sa kanyang club. At dito sa ibaba ng kamakailan lang na inilathalang serye ng mga email ng komite, iginiit ni Epstein na nagpalipas ng ilang oras si Trump kasama ang isa sa pinakakilalang nag-akusa kay Epstein, ang yumaong birhin niya, Giuffre. Sinabi rin ni Epstein sa email na alam ni Trump ang tungkol sa mga babae. Ito ay malinaw na pagtukoy sa pahayag ni Trump na pinalayas niya si Epstein mula sa kanyang club. Mar-alago dahil sa pang-aakit ng mga batang babae na nagtatrabaho doon. Matapos mailathala ang mga liham, tinawag ni na Trump at White House na panlilin lang ang issue. At ang tagapagsalita ng White House na si Karoline Leavitt ay nagsabi na ang mga email ay wala talagang pinatutunayan maliban sa katotohanang walang ginawang labag sa batas si Pangulong Trump. Ang pagsusuri sa libu-libong pahina ng mga email ni Epstein ay nagpapakita na sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na binanggit ni Epstein si Donald Trump. Minsan sinusuri ang kanyang pag-uugali, minsan para sa tsismis, at minsan para ipakitang kakaiba ang kanyang pag-unawa sa personalidad ng naging presidente ng Estados Unidos. May lumabas na video mula sa isla ni Epstein sa internet at inirerekomenda kong panoorin ninyo ito nang walang komento. Narito ang isang interesante na tanong sa kwentong ito.
Ang ibang mga tao na konektado kay Epstein ay nakaranas ng mga profesional o iba pang mga epekto dahil sa ugnayang ito, kahit na hindi rin sila inakusahan ng anumang kriminal na krimen. Si Summers ay nagbakasyon mula sa pagtuturo sa Harvard at nagbitiw bilang miyembro ng Board of Directors ng Open Artificial Intelligence. Labis daw siyang nahihiya sa kaugnayan niya kay Epstein. Tumanggi si Andrew Windsor na gamitin ang kanyang mga maharlikang titulo matapos ang iskandalong may kaugnayan kina Epstein at Donald Trump. Parang tubig sa gansa, dito ko tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito at siguraduhin mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Kung naging interesante para sa inyo ang episode na ito at may nakuha kayong kapaki-pakinabang na impormasyon, maaari ninyong pasalamatan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Subtitles.